Okay, magandang hapon sa ating lahat. Okay, we will continue our discussion on our course, Understanding Gender Equality. Okay, so for today's session, ang ating pag-uusapan ay on sexual orientation, gender identity, and expression. I think you were instructed last time na manood ng recorded lecture sa ating YouTube channel, pero kung hindi pa kayo nakakanood doon, so we're gonna be doing another discussion on these topics ng live dito sa ating online class. So, tatlong mahalagang mga terms ang ating kailangang maliwanagan ng maayos ngayong session na ito. So, particularly yun yung tinatawag natin na sexual orientation, SO, gender identity, GI, at ang tinatawag na gender expression. Or sa pangkabuuan, ang tawag natin dyan ay SOGI. Okay? So ano ba tong SOGI na to? Yan yung pag-uusapan natin sa ating session ngayon. Pwede kayong magtanong ng live sa ating discussion. And subukan nating sagutin yung ilang mga concerns mamaya sa dulo ng ating mga slides. Okay. So ano ang objective natin sa session na to? Again, to identify, clarify, and explain the details of sexual orientation, gender identity, and expression. So we say that we fail to understand something new, we tend to judge and discriminate. Ibig sabihin nun, karamihan ng mga tao na nang tatrato ng mali sa iba, ang dahilan ay dahil hindi nila ito nauunawaan. So marami sa atin, meron tayong tendency na mag-judge ng iba kasi mali yung pangunawa natin. Pero sa end naman ng mga na-judge, for example, in this case, mga LGBTQIA, for example, minsan kailangan din natin ng malawak na pangunawa dahil may mga tao talaga na honestly hindi nila alam na mali sila or hindi nila alam na mali yung pag-unawa nila sa isang bagay. Pero syempre natural na response nating mga tao palagi, syempre kahit sino naman, di ba? Kahit sino naman na ma-discriminate, kahit sino naman na makaranas ng discrimination or kahit sino na matrato ng hindi maganda, mag-react naman talaga. Tama, di ba? Ano yun natural defense natin yon for self-preservation. Na if people will do something negative to us like discrimination or harassment or insult, ang natural tendency ng iba, syempre, ay lumaban din naman. Pero sinasabi ko nga dito, kailangan nating maunawaan na maraming tao, sila ay nakakagawa ng maling bagay dahil hindi nila nauunawaan na mali pala yung ginagawa nila. Pero syempre, ayoko namang sabihin na yung ignorance natin ay excuse para mag-discriminate ng iba. Kaya nga napakahalaga ng edukasyon, napakahalaga na in-educate natin yung mga tao sa usapin ng karapatan ng mga babae, ng SOGI, and things like that. So sobrang mahalaga na yung aspeto ng pag-aaral hindi siya mawawala. Isa yan sa mga dahilan kung bakit meron tayong understanding gender equality upang mas mabigyan natin ng puwang sa edukasyon, ma-educate ang mga kabataan, kayo, na magiging future na mamamayan ng Pilipinas. So kayo ang magiging mga future na adults ng bansa na to, and kapag mas maraming tao ang may malawak at malalim na pag-unawa tungkol sa gender and sexuality, ay sigurado tayo na mababawasan ang discrimination, mababawasan ang mga maling pagtanaw at maling pagtrato sa mga kababaihan o sa mga people with different gender identities. Okay, kasi nga, di ba meron tayong ina-expect sa lipunan na dapat ganito, dapat ganyan.
Di ba, last discussions natin, sinasabi ko yung tinatawag natin na gender socialization process na kung saan ng mga bata pa tayo, okay, habang lumalaki tayo, may itinuturo sa atin yung mga magulang natin, yung mga tao sa paligid natin, yung eskwelahan natin, yung relihiyon natin, yung mga iniidolo nating mga artista, mga politiko, yung mga musika na naririnig natin, yung mga pelikula na napapanood natin, lahat sila, marami silang tinuro sa atin kung ano daw ba, at paano daw ba dapat maging isang babae at paano maging isang lalaki. So nung lumalaki tayo, tinuturuan tayo ng mga magulang natin in particular, sila kasi unang-unang nagturo sa atin na anak, babae ka, dapat marunong kang magsaing, magluto ng kanin, magluto ng ulam, maglinis ng bahay. O anak, lalaki ka, dapat marunong ka sa paghahanap buhay, etc. etc. So nagkaroon tuloy tayo ng kumbaga definite na understanding kung paano ba dapat maging babae o paano maging lalaki. Ang problema, na realize natin, nakita natin na marami pa lang mga gawain, marami pa lang mga trabaho, yung pwede namang parehong gawin ng parehong babae at ng parehong lalaki. For example, yung pagsasaing at paglalaba ay hindi naman eksklusibong gawain ng mga babae. Ibig sabihin doon, yung mga lalaki, pwede rin silang maglaba, pwede rin silang magluto, at hindi iyon nakakabawas sa kanilang pagkalalaki. Yung mga babae, hindi dapat tinitignan ng mga babae na mahina, kaya hindi sila pwedeng magsibak ng kahoy, hindi sila pwedeng mag-igib, hindi sila pwedeng magbuhat ng mabibigat. Actually, pwede, basta tamang pag-iingat lamang, at yung mga kababaihan natin, mabigyan din sila ng chance na gawin yung mga bagay na inaakala ng mga lalaki na hindi kaya ng mga babae, pero kaya naman din naman pala nila. Kaya iwas tayo sa mga statements na, hindi mo pwedeng gawin yan, pang babae yan, ano ka, bakla, ganon. O wag mong gawin yan, pang lalaki yan, ano ka, tomboy. So wala na dapat ganon. Kasi alam na nating lahat na wala naman talagang bagay na exclusive sa mundo. Tulad ng, bakit ka mag-engineering ka, babae mong tao? So mali yung ganong kaisipan. O bakit ka magti-teacher, lalaki ka, pang babae lang yan? O mali din yung ganong kaisipan. Although siguro sa IT, pansin natin sa information technology, halimbawa, medyo wala namang ganyang comment. Pero alam natin na may mga trabaho na traditionally iniisip natin, ay, ayoko niya kasi pang lalaki yan. Ay, ayoko niya kasi pang babae yan. Pero ang tamang pagtingin sa ganyang mga bagay ay, kahit anong gusto mong maging, pwede. Gusto mong maging teacher, pwede. Gusto mong maging fashion designer, pwede. Gusto mong maging engineer, pwede. Gusto mong maging software developer, pwede yan. Gusto mong maging kahit ano, hindi kailangang makapigil yung hindi kailangang mapigilan ng gender mo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Sinabi ko rin nung mga nakaraan at binigyan ko ito ng matinding emphasis na ang kaibahan lang natin sa biological aspect lang, na yung babae merong vagina, yung lalaki merong penis, may puke, may tite, gano'n. So yun lang yung pagkakaiba natin talaga, yung reproductive organ lang for the purposes of, reproduction, procreation. So wag na natin pagtalon-talunan kung sino ang mas malakas, sino ang mas mahina, sino dapat yung gumawa ng ganito, sino dapat yung gumawa ng ganyan, sino dapat yung maging ganito, sino dapat yung maging ganyan. So walang dapat makakasagabal sa'yo dahil lang babae ka. Wala dapat makakasagabal sa lahat ng pangarap mo sa buhay dahil lalaki ka. Wala dapat makakasagabal sa lahat ng gusto mo dahil bakla ka or tomboy ka. Ibig sabihin, dapat lahat merong opportunity, merong pagkakataon na makamit yung mga pangarap nila sa buhay at yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila. So yan yung essence ng tinatawag nating gender equality. So lahat may pantay-pantay na opportunity. So klaro tayo doon. Okay? Although nagkaroon tayo ng socialization,
napaniwala tayo ng lipunan, ng kinalakihan nating lipunan na ganito, ganyan, pero hindi naman pala dapat. Ganon yung tamang pagtingin. Kaya habang papalit ng papalit yung bagong generation, nag-iiba din naman yung pananaw natin tungkol sa sexuality and gender. Right? Sige, mag-focus na tayo ngayon sa ating discussion ng SOGI dahil ito ang ating primary agenda sa session na ito. Okay? Huwag ninyong iisipin na ang UGE o ang gender equality ay issue lang ng mga LGBT. Ito ay issue din ng mga kababaihan at ng kanilang mga karapatan. Meron lang kasi tayong specific na session tungkol sa SOGI at ito nga yun. So baka kasi iniisip ninyo puro bakla, tomboy, bisexual yung topic. Yun yung topic kasi yun yung topic ngayon. Okay, sa mga susunod na araw, you will see and realize that gender equality is inclusive of all people. Kasama actually pati mga lalaki. Although ang focus natin, women's rights, LGBT rights, syempre hindi naman pwedeng papabayaan din natin yung karapatan at kapakanan ng mga kalalakihan. Although we know that the society is patriarchal, ibig sabihin ng patriarchal ay ang lipunan natin ay pabor at dinodomina ng mga kalalakihan, hindi naman natin sabihin na babawasan natin yung karapatan nila. Kundi ang gagawin lang natin ay ipapantay natin ang karapatan ng lahat ng tao, regardless of their sex or their gender or their status at kung ano-ano pa. Okay? So, like women, there's also another sector in society that experiences oppression, abuse, and discriminations. Originally, talagang ang mga babae ang unang dumanas ng tinatawag natin na oppression. Ano yung oppression? Pinabayaan sila ng lipunan. Hindi binigyan ng karapatan. Hindi binigyan ng pantay na oportunidad. At karamihan sa mga biktima ng domestic violence, ng mga pambubugbog, pagpatay, pang-discriminate, ay ang mga kababaihan din. Okay? Pero syempre, eventually, lumitaw din naman ang community ng mga lesbians, gay, bisexual, and transgender. At sila din naman ay nakaranas ng mga pang-discriminate ng ating mga ibang tao sa lipunan. Particularly men. So tayong mga kalalakihan, wag tayong magagalit na tayo yung tinuturo. Kasi totoo naman din talaga yon sa kasaysayan na yung mga kalalakihan din naman ang dahilan kung bakit na isawalang bahala yung karapatan ng mga kababaihan natin. Right? So, tayong mga kalalakihan, nasa atin din yung power upang mabago yung ganyang mga kalakaran sa iba. Hindi ko naman nilalahat, no? Hindi naman lahat ng lalaki ay abusado. Hindi naman lahat ng lalaki ay violente. Ang sinasabi lang natin, ang mga lalaki talaga yung naunang nagpasimuno yan. Okay, kahit pa tignan natin ang kasaysayan. Nagkaroon ng maraming abuse and oppression and discrimination at karamihan ng mga ito ay konektado sa katayuan ng sexuality o gender ng isang tao. Di ba, karamihan naman ng mga taong nabubuli sila dahil sa kanilang sexuality, dahil sa kanilang gender. So karamihan ng mga bullying, karamihan ng mga pang-aabuso ay konektado sa konsepto ng gender. Okay? Ibig sabihin nun, pinatay, binugbog, kasi bakla, kasi tomboy. Okay? Binugbog ng asawang lalaki. So, ang karamihan ng biktima sa ganyang mga eksena ay ang mga kababaihan at ang mga miyembro ng LGBTQIA. Kaya nga, kailangan maunawaan natin, bakit ba sila ganun? Bakit ba mayroong bakla? Bakit may tomboy? Bakit may bisexual? So, it's really important na magkaroon tayo ng realizations today that there are people who are not how we expect them to be dahil yung mundo na iniisip natin ay dalawa lang. Na ang pagtingin natin sa mundo ay black and white. Babae, lalaki. But you will realize na hindi ganon ang hatian sa identity ng mga tao.
sa ating mundo ngayon. So meron tayong tinatawag na spectrum. Pag sabi spectrum, di ba yung parang rainbow, may spectrum siya, di ba? Spectrum of colors. Ibig sabihin ng madaming iba-ibang pagkakakilanlan yung mga tao sa kanilang mga sarili. Hindi lang babae, hindi lang lalaki ang pwedeng pagkakakilanlan ng mga lalaki or babae. Okay? So, next. Yun na nga, in-explain ko na kanina kung ano yung mga pag-uusapan natin today. So, simulan na natin, no? So, magkaroon tayo ng konting activity. Ayan, so sabihin lang natin, pwede natin i-chat, no? Pwede natin i-chat. Or pwedeng thumbs up kung agree or thumbs down pag disagree. Okay, so magkaroon tayo ng participation. Number 1, female and male are what we call genders. So, thumbs up if you agree and thumbs down if you don't agree. Alright, so walang pasaway, walang sumuway, so tama lahat. So naunawaan na natin ang kaibahan ng sex and gender. Okay, very good kayo dyan. Hindi dapat yung pinagkakamali. Pangalawa, ang isa daw babae na nagsuot ng damit pang lalaki ay tomboy kaagad. So syempre alam natin na hindi yan dapat ganyan. So we will expound further on that later on. Okay, next. Nagbabago ang gender. Gender changes. Okay. Sige, next. Okay, may Okay, gender changes. Tama, thumbs up tayo. Tama. Okay, so mukhang mataas na yung ating understanding. So inuulit-ulit natin kasi dapat sigurado tayo dito, nagkakaunawaan tayo eh. O choice daw maging bakla or tomboy. Do you agree or do you disagree? Okay, mukhang hati tayo, no? Mukhang mas marami yung agree kaysa disagree. Maaari pa tayong makarinig ng ilang komento mula sa ating mga kaklase kung ang pagiging bakla ba o pagiging tomboy ba ay isang choice. Kahit mabilis na opinion lang. Anyone? Sinong gustong mag-comment tungkol dyan? Okay. NW1E. Okay, Lawrence, sagot agad para hindi masayang yung oras natin. Ano po, para po sa akin hindi po siya choice kasi madami pong part ng LGBT na sinasabi po na hindi naman daw po nila ginusto na maging part ng ganun. Okay. So I think yun na yung sagot natin. So tama si Lawrence. Hindi naman talaga choice yung pagiging gay or lesbian. Kasi tama si Lawrence ulit dahil hindi nila piniling maging ganun sila kasi ganun talaga sila. It's their identity. Bakit siya hindi pwede maging choice? Kasi parang ang delikado naman kung may choice tayong maging bakla at maging tomboy. Ibig ko bang sabihin, kung choice yan, edi parang gusto ko maging bakla today for 5 minutes. Tapos bukas tomboy naman ako. Parang nagbago yung isip ko. Gusto ko next week bisexual naman ako. What if maging girl kaya ako mamayang gabi? Tapos bukas ng umaga ay tomboy naman ako. You see the point, right? So it's not a choice. We have to admit the reality that there are some people who will tell you that this is how they feel from deep within. And it's not something na pinili nila dahil ito yung something na nandyan na talaga sa kanila ever since. Okay? And then, next. Trans women are still men. So ano ba yung mga trans women? So mamaya mapag-usapan natin ng mabilis kung ano yung mga trans women. Pero ang mga trans women, ibig sabihin ng trans, nag-transition, di ba? So yung mga trans women ay mga dating lalaki biologically at ang kanilang pagkakilala sa sarili ay babae. So ang tawag sa kanila ay trans women. So yung mga trans women, kahit lalaki yung katawan nila, babae na sila dapat tignan. Kasi nga trans na sila. Okay? So ang category nila, pag rinupo sila sa eskwelahan, halimbawa, pag rinupo sila, male-female, magiging female sila. Pero, mag-iingat lang tayo sa bagay na yan ha, kasi baka mamaya ma-misinterpret nyo.
Yung ibang mga trans, kailangan nyo ng papeles na patunay na nag-transition na talaga kayo. Ibig nun, nagpapalit na kayo sa birth certificate nyo ng inyong sex na male or female. Na talaga may pruweba kayo na legal na papeles na kayo ay female. Ganun kasi yung sistema ngayon. So hindi natin siya pwede pang isuntok baga na ay hindi, female ako. Kahit male yung nasa birth certificate ko, female ako, hindi nyo ako pwedeng ganun. Hindi pwede yung ganyan tayo, attitude natin, na kailangan nating maunawaan na may mga batas na umiiral, yung lipunan natin hindi pa totally ready, yung sistema ng bansa natin hindi pa masyadong ready. Pero may mga ilang tao na nakapagpalit na sa kanilang birth certificate ng from male, naging female sila, etc. So mahalaga lang yun. Okay, so sinasabi ko kanina, kapag ginupo kayo sa listahan, halimbawa trans ka, saan ka ilalagay? Sa male o sa female? Kung ikaw ay may valid na legal na documents na female ka na, sa female ka na. Pero hanggat wala pa, kahit malungkot sa kalooban, ika-categorize ka pa rin sa male, halimbawa, kasi ganon. Pero ano ba yung mga pagkakataon na igugrupo yung mga tao sa male tsaka female? Mga minsan-minsan lang naman yun. Sa eskwelahan naman natin, di ba, hindi naman naka-arrange yung pangalan nyo ngayon ng male-female. Ang arrangement nyo ay according sa inyong mga apelyido. So, hindi na natin yan inaayos sa ganun. Kasi, syempre, may mga ganyan nga tayong mga concerns. Pero may mga pagkakataon na hinihingi ng gobyerno kung ilan ang male, ilan ang female. Kasi nga yung concept ng gender equality din. Okay? Alright. Sige, next. Tingnan nyo to guys. Okay? Meron tayong isang video na papanoorin bago tayo mag-proceed sa ating discussion. Okay? Bakla ako at tomboy ang asawa ko. Pinanganak ako si Marie, ngayon ako na si Mila. I'm attracted to guys, so I identify as gay or I'm a homosexual. Karamihan sa atin, ang alam lang ay girl, boy, bakla at tomboy. Ang bakla, pang parlor. Ang tomboy, na trauma lang sa lalaki. Ang bakla, nagkakagusto sa kapwa lalaki. Ang tomboy, nagkakagusto sa kapwa babae. Pero hindi lang ganun kasimple ang usapin kung bakla o tomboy ang isang tao. Kaya meron na tayong tinatawag na LGBTQIA+, o lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at iba pa. Pag sinabi nating LGBT, hindi laging party-party, hindi laging masaya. Minsan, sinasalamin din namin ang totoong buhay ng lipunan. Pag may mga nagsasabing, ay sayang tomboy ka. Okay lang. Sayang sa lalaki, swerte ng babae. No, I did not choose to be gay. I just was born this way. So I think it's really important, not just for LGBT people, but also straight people as well, to really just understand who they are and how they express it. At para mas maintindihan natin ito, dito papasok ang SOGI. Sexual Orientation, Gender Identity at Expression. Simulan natin sa sexual orientation. Ang sexual orientation ay kung kanino ka nagkakagusto. Ang isang taong nagkakagusto sa opposite sex ay isang heterosexual. Kapag nagkakagusto naman siya sa same sex, isa siyang homosexual. Gaya ng mga gays at lesbian. Sumulat natatanda ako, kaya ko ay kapwa ko lalaki. So, yun yung talaga. At yun din na nakikita ko sa aking pagtanda. No? Kapwa ko lalaking yayakap sa akin. We've been together as husband and wife for 3 years. Married po kami sa isang Roman Catholic Church sa amin, sa Cavite. Marami din nagtanong sa akin mga taga sa amin na bakit ganon? Sa dami-dami ng straight na lalaki, sa bakla ka pa pumatol. Sabi ko, wala namang kapasaanuhan yan. Kung talagang mahal mo, mabait ka man yung tao eh. Hindi natin kailangang husgahan. At kung nagkakagusto siya sa parehong kasarian, isa siyang bisexual.
Maraming misconceptions about bisexuality. Bisexuality is just a phase. Kailangan mo lang ng lalaki para bumalik ka sa pagiging babae mo. Yung tao lang na nag-identify as bisexual, yung nakakapagsabi kung gaano siya ka-attracted sa male and kung gaano siya ka-attracted sa female. Ang gender identity naman ay kung ano ang tingin natin sa sarili natin. Ang ipinanganak na lalaki, pero ang tingin sa sarili niya ay babae, ay isang transgender woman. Ang ipinanganak na babae, pero ang pagkakilala niya sa sarili niya ay lalaki, ay transgender man. Pero kung sa tingin mo ay hindi ka babae o lalaki, non-binary ka. Ang gender identity, either tanggap mong babae ka, tanggap mong lalaki ka, or tanggap mo iba yung tingin mo in relation to your organ or your physical body. Nung bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na lalaki ako. Pero may mga questions ako na nasagot lang nung nalaman ko yung word na transgender. Nag-come out ako sa mother ko nung kailangan ko nang mag-undergo ng hormone replacement therapy. At ang panghuli sa SOGI, gender expression. Ito ay kung paano natin i-express ang sarili natin sa mundo sa pamamagitan ng pananamit, pagsasalita at kilos. It's okay to express yourself freely. As long as wala kang sinasaktan at hindi ka gumagawa ng illegal sentence. It's so restrictive. Kasi ang daming freedom na nawawala. Ang dami mong hindi pwedeng gawin. Why can't you be both masculine? Or why can't you be both feminine? And that's okay. Pwedeng feminine ang expression, o masculine, o androgynous. I identify as a male, and I was lucky enough to be born as a male, and and I express myself like a man. Ang gender expression ko is both masculine and feminine. Bottom line, lahat tayo ay pantay-pantay. Proud to be who we are. Ang pride ay loving and knowing oneself while recognizing that the other is also knowing and loving himself or herself. At para sa akin din, pride comes with rights. The right to live and die with dignity without prejudice and discrimination. The right to love freely and the right to be happy. Okay, ang napakaganda nung huling mga salita na binitawan ni Boy Abunda, no, na yung mga LGBT ay may karapatan din naman. And that's the right to life, the right to live, and the right to be happy. Ako naisip ko rin, guys, no, ano ba yung dahilan ng ibang mga tao bakit sila, for example, homophobic? Bakit kaya may mga tao na galit sa tomboy, galit sa bakla? I really don't understand why. Kasi for me, and this is also what I want you to really embrace. I think requirement sa atin na irespeto yung karapatan ng iba na mabuhay sa paraan na gusto nila. I think we should agree with that. I mean, meron kayong personal na standards, meron kayong personal na convictions, you have your own principles, you have your own convictions, but you have to also know that people have the right to liberty and they have the right to decide for themselves. At wala tayo sa posisyon para i-push sa kanila or ipagpilitan sa kanila yung mga paniniwala natin. Kasi iba-ibang paniniwala, iba-ibang mga relihiyon, iba-ibang mga pananaw tungkol dyan. Hindi natin pwedeng ipagsiksikan sa iba yung ating mga sariling gusto. So, we live in a democratic society. We live in a country where everyone is free. Except lang, syempre, bawal gumawa ng illegal. So, yun yung dapat nating isipin na lahat dapat ay may karapatan na mabuhay at maging masaya sa paraan na gusto nila. Okay? So, mabilis ang recap about sex ulit. So, again, no, ito yung category ng being male or female. Biological lang yan.
Meron lang tayong kaibahan in terms of chromosomes natin, XY, XX for male and female. Na tayo ay may mga kaibahan lang din sa ating mga primary sex characteristics. May iba-iba tayong mga hormones sa katawan. Okay, pero yung mga hormones na yan are just there upang magbigay sa atin ng mga iba't iba nating mga physical differences bilang mga tao. So, meron tayong tanong dito, no? Sino yung kung meron kayong gustong maging partner balang araw, anong katangian ng partner na yon ang gusto nyo? Pwede kayong mag-comment. So, meron tayong mga or kung sino man ito may boyfriend or girlfriend, ano ang nagustuhan mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo ngayon, o sa partner mo ngayon? So, many of us will say, sir, gusto ko po yung mabait siya, maalalahanin. So, ang nagustuhan ko po sa kanya ay thoughtful siya, very responsible, matalino. So, pansin nyo, di ba, karamihan ng mga katangian na ibinibigay natin ay mga katangian na pwede para sa lahat. Yung mga descriptions na yon ay makikita natin sa kahit sinong tao. So, halimbawa yung mabuting ugali, you can see that sa isang babae, sa isang lalaki, o sa isang bakla, o sa isang tomboy. Meaning, the things we like about someone is not based really on their gender or sexuality. Most of the things we like about a person are their character, yung mga values nila, na we can see that naman in all types of people. So yung sagot sa tanong na to, yun yung tinatawag nating sexual orientation. Each person's capacity to profound emotional and sexual attraction to and intimate and sexual relations with refers to what we call as sexual orientation. So, pag sinagot mo yung tanong na, kanino ako in love, yun yung tinatawag na sexual orientation mo. At meron tayong 5 general categories of sexual orientation. Heterosexual ka kapag ikaw ay na-attract sa opposite sex mo, like male to female and female to male. Ikaw naman ay homosexual kapag ikaw ay na-attract sa kapareho mong sex. Ikaw naman ay bisexual kung attracted ka sa parehong sexes. I mean, pwede kang mag-boyfriend, pwede kang mag-girlfriend. Pero hindi naman sabay, ha? Okay? Ikaw naman ay asexual kung ikaw ay attracted sa kahit sino. Again, hindi kailangan na dapat sabay-sabay or... Pero yung mga asexual, wala silang attraction, no? Yung mga pansexual naman, attracted sila sa kahit anong mga sexual orientation ng mga tao. Okay, so yun yung mga bagay na dapat tandaan when we talk about sexual orientation. Kapag sinabi naman po natin na gender identity, ito naman yung, sabi nga ng video kanina, ito yung paano mo nakikilala yung sarili mo. It refers to your deeply, ayan na, yung malalim na yun, deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth. So, tingnan natin the example table natin dito. So, may mga taong ipinanganak na babae, ang pagkakilala sa sarili ay babae, so sila ay woman. May mga ipinanganak na lalaki, ang pagkakilala sa sarili ay lalaki, so sila ay man. Right? May mga ipinanganak na lalaki, ang pagkakilala sa sarili ay babae, so sila ay mga transgender woman. Okay? So may mga ipinanganak naman na babae, ang pagkakilala sa sarili ay lalaki, so sila ay mga transgender man naman. Okay? So ang tawag natin dyan ay mga gender identities. So pwede kang maging man, woman, transgender woman. So pansin nyo, pag sinabi natin sex, ang ginagamit natin ay male or female. Pag sinabi naman natin na gender, gumagamit tayo ng man tsaka ng woman na terminology. Okay? So, ayun, explain naman natin yan. So, yun yung kanilang gender identity. Ngayon naman, actually, napakadaming gender identities, guys. Pwede kayo mag-google kung ano-ano iba't ibang klase ng gender identities. In our PowerPoint here, meron tayong almost 200 kasi napakarami talaga iba't ibang klase ng identity. Meron din mga non-binary, may mga bi-gender, may mga ano pa ba. So, madami, no? Hindi nyo naman yan kailangan i-memorize, guys.
may mga pan-gender pa, may gender neutral, may cisgender, may non-conforming, etc. etc. Sabi ko nga kanina guys, hindi naman ninyo kailangan i-memorize lahat yan. Ang kailangan nyo lang sigurong tandaan ay ganito. Kailangan kong irespeto yung lahat ng tao kahit sino pa sila. Yun lang yung bottom line doon. Okay? Pero kung maganda, kung nagpakilala yung tao sa'yo kung ano siya, yung kanyang identity, mas maganda para mas madali mo siyang ma-recognize tsaka makilala. At syempre bigyan ng paggalang yung kanyang piniling, ay yung kanyang identity as a person. Hindi pinili, no? Yung kanyang identity as a person. Alright? And then, kapag sinabi naman nating gender expression, ito naman yung pag-express mo ng sarili mo. So parang ano siya, no? Masculine, feminine side lang siya. Sa pamamagitan ng iyong pananamit, pananalita, and your other behaviors. So sa Pilipinas, meron tayong yung ating mga LGBT society are very influential sa ating mga buhay. In fact, di ba, kahit sino na ngayon, nagsalita na rin ng Becky language. Kaya nakita natin yung influence ng mga LGBT sa maraming aspeto ng buhay natin. Okay? The society expects transgenders to dress accordingly, feminine and masculine. Okay, so pero yung pananamit natin halimbawa, hindi naman yan necessarily connected sa sex mo, sa gender identity mo. Halimbawa, lalaki ka, tapos nagdamit ka na parang babae yung style, hindi ibig sabihin nun na ang gender identity mo ay homosexual kaagad or transgender ka. So minsan yung mga tao gusto lang, trip lang nila magdamit ng ganon kasi wala lang. Fashion statement for art, mga ganon. So hindi natin pwedeng i-connect yung gender expression sa gender identity ng isang tao. Okay? Sige, I think may mga example tayo dito ng ilang mga cases ng mga tao. For example, si Jasper ay pinanganak na babae. Pero paano niya Jasper, no? Okay? Ang kanyang orientation ay bisexual, attracted siya for both male and female. Ang kanyang identity ay non-binary, ayaw niyang matag na kahit ano, hindi siya trans, wala, ayaw niya ng label. Pero ang kanyang pag-express ng sarili ay masculine. So ito yung SOGI map na sinasabi natin, no? So pwede kayong alam ko nagawa niyo to sa assignment niyo, although deadline pa sa Friday, pero ganito yung example ng SOGI map. So sundan natin yung example sa ating module para magawa natin yung ating SOGI map. Okay? So another example, let's take a look at Andrew. So si Andrew ay ipinanganak na lalaki. Ang kanyang orientation na heterosexual, so attracted siya sa kanyang opposite sex. Ang kanyang identity ay man at ang kanyang expression ay masculine. Okay? And then, meron naman tayo si Mikey. Si Mikey ay pinanganak na babae. Ang kanyang orientation ay pansexual, attracted siya sa kahit sino. Ang kanyang identity ay transgender, so female siya na naging man dahil siya ay masculine, ang kanyang expression. So most likely si Mikey ay isang transgender man. Okay, expression niya kasi masculine eh. Tapos transgender siya, so from female to male. Pero although masculine ang gusto niya, lalaki yung kanyang peg, pero attracted siya sa kahit sino. Pwedeng babae, pwedeng lalaki, pwedeng tomboy, pwedeng bakla. So pansexual ang kanyang orientation. Tapos meron din naman si Dylan. Si Dylan ay ipinanganak na babae. At ang kanyang orientation na heterosexual, so she's a woman at siya ay expressing herself bilang isang feminine. So kaya guys, hindi natin pwedeng sabihin na ang mundo ay male-female lang. Kasi nga maraming iba't ibang mga tao na merong ibang identity at may ibang interest sa buhay at iba din yung kanilang pagkatao. So we cannot divide the world into just the male and the female. So I hope klaro tayo dyan, no? Kasi baka mamaya magtanong kayo na tulad na lang ng example natin dito sa next na topic na discussion natin, yung tinatawag natin na mga gender stereotype. Sabi ninyo, hindi naman sir nanganganak, pero bakit ang bilis-bilis nilang dumami? Eh kasi nga may SOGI na.
Yung mga tao ngayon, mas open na sila, mas nauunawaan na nila na yung mga tao hindi pare-pareho. Na yung mga tao hindi pwedeng i-classify between men and women. Na yung mga tao hindi pwedeng i-classify basta into male or female. Kaya wag na nating sabihin niya, hindi naman nanganganak yung mga bakla, ang dami na nila. Siguro dahil dumami lang sila dahil naramdaman na ng maraming tao na safe mag-out, na merong susuporta sa kanila, at saka hindi na siya tabu, hindi na siya secret na kailangan mong katakutan ngayon, kundi marami ng mga tao ngayon very accepting, yung mga parents, yung mga barkada, tanggap na sila ng lipunan. Although syempre hindi lahat, no, kasi marami pa ring tao ang hirap mag-out, kasi meron pa rin talaga mga taong nadi-discriminate, kasi mahirap din case-to-case basis kumbaga. May mga tao na accepted sila sa ginagalawan nila. May mga tao naman na pag nag-out, pwedeng masira yung pamilya, pwedeng mawalan ng trabaho, pwedeng mawalan ng kaibigan, pwedeng dumanas ng stigma, ng discrimination. So iba-iba din yung karanasan ng mga taong nag-out. But generally, nandyan pa din kasi yung discrimination, kasi kaya yung ibang mga tao, takot pa rin silang aminin yung kanilang mga identity. So problema din yun. Kaya nga hanggang ngayon, inilalaban pa rin natin tsaka pinag-uusapan ang tinatawag na SOGI. Meron ding mga iba nagsasabi ng stereotyping. So pag sabi natin stereotype, ito yung mga maling pananaw sa mga tao. Sabi nila, bakla gusto maging babae, pag tomboy gusto maging lalaki. Kasi nga, meron nga kasing SOGI. May mga tao talaga na yan talaga yung gusto. So hindi nga natin yan mapipilit sa kanila Kasi kung yun talaga yung talagang deeply, internally felt nila sa buhay nila, I think hahayaan natin sila to decide for themselves. Mahirap kasing idikta sa iba kung paano sila dapat mabuhay. Alright? Another, may mga nagkasabing iba, wala naman yung titi, ba't niya nagustuhan yan? Kayo ba guys, paano nyo ba nagustuhan yung boyfriend nyo o yung girlfriend nyo? Nagustuhan niyo ba isang tao dahil sa titi niya, dahil sa puki niya, for example? Di ba hindi naman tayo automatic na yun yung una nating tinitignan pag nagugustuhan natin isang tao, di ba? Although di ko naman sinasabi na walang physical attraction, pero sino ba namang normal na tao yung nai-in love dahil sa titi o dahil sa vagina? Okay? I think maybe sa una, pero along the way, magkakaroon ka pa rin ng maturity na long-term commitment na ito, hindi na lang tungkol sa gwapo, maganda, kasi it's all about responsibilities, raising children, paying the bills, etc. So hindi dapat issue o hindi dapat standard sa pagpasok sa relasyon yung mga physical na katangian, lalong-lalo na yung mga sexual na na merong kalang ano yung tawag doon? Interesado ka lang sexually pero hindi ka interested na mag-commit sa relationship nyo. So problema din 'yon. Another meron ding issue ng sabi ng iba, yung mga magjowang bakla at lalaki at tomboy at babae ay pera-pera lang daw yan. Hindi lahat ng relasyon ay pera-pera lang. Yung ibang mga tao talagang they go into a relationship because they mean it. They are really serious about the person. They love the person. And siguro iba sa inyo kanina, hindi lang tayo live Pinapanood nyo yung dalawang magjowa, siguro na tomboy tsaka bakla, iba sa inyo, natatawa, ngumingisi. Kasi ginawa na namin sa mga on-site class madaming tumatawa, madaming kumakantsaw. Pero bakit ba kasi nakakatawa para sa inyo? Yung mga gustong relasyon ng ibang tao. Kung tutuusin, hindi naman nila kayo inaano. Ano bang pakialam nila sa buhay nyo? At ano naman yung pakialam nyo sa buhay nila? Choice nila yon. So, iiwas siguro tayo sa mga pagkakataon na natatawa tayo or we make people feel na nakakatawa yung kanilang mga choice sa buhay. I don't think it's right na pagtawanan natin yung mga choice ng ibang tao. I mean, ano ba yung karapatan natin na husgahan yung ibang tao? Di ba wala naman for as long as hindi sila gumagawa ng ikapapahamak natin in the same way na kayo din sa kanila. So I think we should just respect each other's decision pagdating dyan. And I know a lot of people na they go into relationship hindi dahil pera-pera lang. Na may mga straight na guy na nakikipagrelasyon o nag-aasawa ng gay, for example, not for money but because nakita nila sa taong yun yung mga gusto nilang character, yung kanina yung mabait, maalaga, masuporta, ganun.
So, hindi dapat yun nagiging issue sa atin. Another one, may mga stereotypes din tayo tulad ng pag nakatikim yan ng lalaki, magiging babae din yan. Di ba mga ganyan, no? May mga ibang tao na pinipilit makipag-sex sa opposite sex para hindi na raw sila maging bakla, ganun. Pero hindi kasi yun totoo at hindi yun pwedeng mangyari because these are identities ng people. You cannot change people's identity dahil lang sa isang sex o dahil lang sa isang one-night stand. O ano lang yan, bro, magiging lalaki ka din, bigyan ka namin ng babae. O, sa babae naman, o bigyan ka namin ng lalaki para maging babae ka. Hindi kasi pwede yon. It's even wrong to do that, na ipipilit natin yung pagkatao ng mga tao na, of course, it's not really good. Yung kanina, yung it's a choice, alam natin yung sagot dyan na hindi naman talaga choice yan, kundi it's natural in them. It's already in there. Yung mga case naman ng mga same-sex couple na merong gustong mag-ampon ng anak. So, di sila makapag-ampon kasi nga, tawag dyan, merong negative na pagtingin yung lipunan sa kanila. So, sinong tatay, sinong nanay? So, again, nagkakaroon na naman tayo dyan ng maling paghuhusga kasi bakit ba yung standard mo ng family, yun din ba yung standard ng iba? So, yung mga rainbow family natin, yung mga same-sex couple natin, syempre hindi naman kailangan na klaro kung sino yung mama o papa. Parang dapat sapat na yung may mag-aalaga sa bata, that's it. Hindi kailangan pagtalunan kung sino ang nanay, sino ang tatay. May mga issue pa yung iba na, baka maging bakla din yan, maging tomboy din yung bata na yan. So wala pa namang ganong napapatunayan na yung mga batang lumaki sa mga taong napapaligiran ka ng bakla or tomboy, nagiging bakla ka din or tomboy ka din. Wala naman yon proof, wala din yon katunayan. So stop natin yung mga ganong klaseng mga judgments. Ano pa? Meron din dito yung pag nakita ninyong magkarelasyon na hindi male-female, you will ask them kung same-sex couple sila, halimbawa, minsan niloloko nyo pa. So, sino ang girl? Sino ang boy? Iba pa, napakatindi pa ng mga tanong. Sino ang top? Sino ang bottom? Ganon. Well, guess what? You are not supposed to ask those questions. Kasi, again, no, hindi kailangang sumunod ang lahat ng tao sa male-female standard. Kasi kaya nga may SOGI Ibig sabihin nga hindi nga ito male-female lang. Hindi nga ito man-woman lang. Okay? So spectrum siya. Kaya hindi tama na itanong natin sino ang boy, sino ang girl. Kasi wala namang ganyan. Hindi nga sila pasok sa standards na gusto natin o yung kinagawian natin. And I think it's very intruding to ask that question. Hindi yan dapat tinatanong sa mga same-sex couple. Okay? So I think dyan na lang muna tayo mag-e-end kasi next meeting, yung part ng discussion naman natin ay tungkol naman sa mga batas na may kinalaman sa LGBT rights. So another set of discussion yan. Next meeting, tingnan natin yung mga dahilan kung bakit dapat isulong na magkaroon ng karapatan ang mga LGBTQIA. Ano ba yung magiging problema pag hindi natin kinilala ang same-sex union? Ano ang magiging problema kung walang same-sex union? Ano ang negative impact nito sa buhay ng mga taong yon? Okay, pag-usapan natin yan sa ating next session. At pag-uusapan din natin yung ating Provincial Ordinance number 16 yata yon, Series of 2021, na nagbibigay ng karapatan at anti-discrimination sa mga LGBT community sa lalawigan ng Bataan. Kasi may mga karapatan, yung mga regular na tao, yung sinasabi nating regular na mamamayan, meron silang mga karapatan na hindi na-enjoy ng mga ibang LGBTQIA natin. So ano-ano yung mga karapatan na yon, tignan natin sa ating next na session next week. Okay? So I guess we're gonna be ending our discussion on that note. And as we end our discussion, I just would like to remind everyone that napakahalaga ng pagrespeto natin sa ating kapwa na hindi dapat magiging basihan o hindi dapat tayo magbe-base ng trato natin sa iba base sa kanilang sex or gender. Ibigay natin yung karapatan ng iba na mabuhay sila ng masaya in the same way na gusto niyo rin naman na mabuhay kayo ng masaya.
So tandahan, lahat tayo may karapatan na piliin yung buhay na gusto natin at yung buhay na alam nating magbibigay sa atin ng maximum potential and opportunity upang maabot natin yung buhay na gusto nating gawin para sa ating mga sarili. Okay, so huwag tayong maging homophobic, huwag tayong maging hater, huwag tayong maging anti-LGBTQIA. So regardless kung ano ang paniniwala at pananampalataya natin, basic na human rights at basic na expectation sa atin ng irespeto ang ibang tao. Okay, so always remember that, guys. Let's all be inclusive. Let's all respect each other. And let's always choose to be kind. Huwag nating ipamayanihin ng hate or galit sa iba. Okay, so maraming salamat, guys. Tayong muli ay magkita-kita sa karugtong na discussion ng topic na ito. Have a great day, everyone, and huwag pong kalimutang bumisita sa ating Google Classroom para sa ating online attendance. God bless you all, guys, at mag-ingat po tayo palagi.